Kumusta mga master? Ito ang Highspeak TV. Ito ang part 5 na lalaki na tinanggal sa trabaho at nakilala ang isang matandang pulube na tiyak magpapabago ng kanyang buhay. Sa mundong ito ay maraming pagkakataon na dumating sa ating oportunidad. Kung sa tingin mo ay makakabuti ito sa iyo ay i-grab mo na. Kagaya na lang ngayon sa sitwasyon na Anastasia. At sa mga oras na yon ay di pa rin makakalimutan na Anastasia ang nangyaring sayawan. At lagi nitong pumapasok sa kanyang isipan si Dave. Nahulog na rin kaya ito kaya ang master? Yan ang ating alamin. Pero kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel ay huwag makalimutan mag-subscribe at pag-click na rin ang notification bell para alam nyo agad ang susunod na video i-upload ko. So ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin. Pinuntahan na nga si Anastasia ng kanang kamay ni Dave na si Belle na kung saan inutusan ni Dave na kausapin ito para sa kanyang scholarship sa kolehiyo. At nang kumatok nga itong si Belle at binuksan ni Anastasia ang pinto ay nagulat ito at nagsabing, "Ano po ang sadya natin, sir?" Sabi naman ni Belle, "Hinahanap ko si Ma'am Anastasia." Sabi naman ni Anastasia, "Ako po si Anastasia." At nang makita nga ito ni Belle ay napangiti na lamang ito at nagsalita sa kanyang isipan, ito pala si Anastasia. Magandang bata, kaya naman pala." Habang tumatawa ito. Sabi naman ni Anastasia, "Bakit po kayo natatawa, sir?" Sabi naman ni Belle, Wala iha. Gusto kitang kausapin na masinsinan." Sabi naman ni Anastasia, "Ako sir, bakit po?" "Dahil may sasabihin ako sa iyong importante." Sabi naman ni Anastasia, "Sige po, pasok po kayo." Habang ang nanay ni Anastasia ay nakangiti sa bisita at nagsabi, "Ano po sadya natin, sir?" At sabi naman ni Belle, "Andito ako para sabihin sa inyo na napili ang anak nyo na mabigyan ng scholarship sa kolehiyo nito." At si Anastasia naman ay napasigaw, Talaga sir? Bakit po?" At sabi naman ni Belle, "Dahil nakita ka ng master namin kagabi sa piyesta at natutuwa siya sa iyo." Sa isip naman ni Anastasia na ang master na tinutukoy ni Belle ay isang matandang lalaki. At sabi naman ni Belle, si Master Ag na may-ari sa lugar na ito at nang napabisita siya kagabi ay nakita niya ang iyong pagkapanalo. Sabi naman ni Anastasia, "Talaga po sir? Labis pong aking kasiyahan." "Oo iya, at wala ka nang problemahin pa. Bukod doon ay gusto niya mapokus ka sa pag-aaral mo. May trabaho ka ba ngayon iya?" Sabi naman ni Anastasia, Opo, meron po." Sabi naman ni Belle, "Magkano ang sahod mo buwan-buwan?" Sabi naman ni Anastasia, "Nasa 12K po a month, sir." Sabi kasi ni Master na gusto niya sa pag-aaral ka lang mag-focus. Gusto ka niya tulungan at dahil may trabaho ka ay patitigilin kita. Pero sir, ano kasi sir? Need ko kasi ng trabaho para sa nanay ko." At nang marinig ito ni Belle ay natutuwa ito at sinabi sa kanyang sarili, "Kaya naman pala gustong tulungan niya master ang batang ito. Dahil sa bukod sa maganda na, mabait pa." At sinabi naman ni Belle kay Anastasia na huwag ka na magtrabaho dahil may allowance ka na 15,000 a month at scholarship mo. At biglang nagulat si Anastasia, "Talaga po sir? Di ko po alam kung paano kayo pasasalamatan." "Walang anuman iha. Basta pagbutihan mo ang pag-aaral mo at mag-focus ka dito." "Opo, sige po sir." At sa susunod na buwan ay second semester na kaya puspusan na ang sinasagawang enrollment ng mga estudyante. Ang mga magkakaibigan naman ni Dave at si Dave ay nagbanding at pumunta sa isang beach. Dahil gusto nilang enjoyin ang mga sarili at nagbabanding ang mga ito bago magpasukan. Ang MU University nga, ito ay pinaka-sikat na eskwelahan sa buong lungsod at halos lahat ng nag-aaral dito ay anak mayaman. Ang Blue Speed Society ay isang grupo na binubuo ng 7 tao, 5 lalaki at 2 babae. Ang grupong ito ay sikat sa buong eskwelahan at si Kulas ang leader ng grupong ito at ubod ng sama at mapangmataas. Gusto niya sumunod sa kanya ang ibang mga estudyante
Sikat nga ang grupong ito pero may mga di kaaya-ayang ugali. Kaya naman, ang bawat membro nito ay mga masasama talaga. At lagi nitong trinitripan ang mga estudyante lalo na ang mga baguhan pa lang sa kanilang mga mata. Ang natatanging dalawang babae nga dito ay walang iba kundi si Peachy at Che. Naubo din ng maldita. Ang grupong ito ay puro anak mayaman. Ang ibang mga miyembro nito ay sina Darwin, Daryl, Makmak at Buji. Pero hindi alam ng grupong ito na hindi lang sila ang makapangyarihan sa eskwelahan na yan. Dahil kahit pagsasamahin pa ang kanilang mga kayamanan ay hindi pa rin ito mapapantayan ang yaman na mayroon si Dave. Natapos na ang enrollment. May 2 araw na lang ang nalalabi bago ang pasukan. Habang naglalakad si Anastasia sa kanilang lugar para itapon ang basura na nakatambak ay may nakita itong lalaki na nakahood at nakatalikod. Gabi na ng mga oras na yon. At yun yung oras na namibigay ng mga grocery o pagkain yung sinasabi nilang superhero. Sa mga pagkakataong iyon ay sinundan nga ito ni Anastasia. At tama, si Dave nga iyon. Nakakatapos lang nila maglagay ng mga grocery sa bawat bahay. At sa mga oras na yun ay nakauwi na ang mga kaibigan ni Dave. Habang papauwi nga sa boarding house si Dave ay sinusundan ito ni Anastasia habang nagtatago ito. Ay biglang napatingin si Dave sa isang basag na salamin na nakahiga sa gilid ng isang bahay. At doon na nga, nakita nga nito ang isang anino ng isang tao na sa palagay ni Dave ay sumusunod sa kanya. At doon na nga, niligaw nga ni Dave si Anastasia pero di alam ni Dave na si Anastasia pala ang sumusunod sa kanya. Kaya ang ginawa ni Dave ay tumakbo ito na mabilis at lumiko sa isang daanan. At sa bilis ng pangyayari ay di na ito nahabol ni Anastasia habang si Dave naman ay nasa itaas ng bakod at sumisilip ito. At nang sinilip nga niya kung sino ang sumusunod sa kanya ay laking gulat niya ay ito pala ay si Anastasia. Sa sobrang kaba ni Dave ay sinabi nito sa kanyang sarili na muntika na naman ako doon ah. Bakit gising ka pa Anastasia? Na makauwi si Dave sa kanyang boarding house ay lagi nitong iniisip si Anastasia at sinabi sa kanyang sarili, balang araw ay makikilala mo rin ako pero sa ngayon ay hindi muna. Gusto ko muna mapalapit sa iyo at may pakita sa iyo ang magandang hangarin ko. Hindi ko alam kung saan ito nagsimula pero isa lang alam ko na sigurado, gusto kita at mahal na mahal kita. Ang nais ko lang ngayon ay tulungan kang matupad mo ang mga pangarap mo. Ang nais ko lang ngayon na ako ang gabay mo sa lahat ng mga pagsubok na darating sa iyo. At si Anastasia naman sa mga oras na yon ay napaisip rin ulit sa misteryosong lalaki at sinabi nito sa kanyang sarili, nakakainis na, di na naman kita nakita, sino ka bang talaga? Pero darating ang araw na makikilala rin kita, hindi ko alam kung ano ang mga misyon mo bakit mo ito ginagawa pero isa lang ang sigurado, sa ngayon gustong gusto kitang makilala. Dumating na nga ang takdang panahon, pasukan na. At dito, napapasok ang bagong yugto ng magkakaibigan, ang MU University. Bago magsimula ang pasukan ay napagdesisyonan ni Dave na sa kanya napatirahin ang kanyang mga kaibigan sa mansyon. At ganoon na rin si Dave dahil sa pangyayari na mutik na naman itong makita na Anastasia ay napagpasyahan nito na hindi na muna ito tutuloy sa kanyang boarding house. Bagko sinabi nito na sa mansyon na lang muna siya mamamalagi at kapag tutulong sila sa squatter area ay pupuntahan na lang nila ito. Nang masabihan nga ni Dave na sa mansyon na muna natitira ang kanyang mga kaibigan nito ay pumayag naman ang mga pamilya ng mga kaibigan nito. Para rin ito sa kanilang kinabukasan na kung saan ang pwede naman silang bumisita sa kanilang pamilya kung gusto nila. Pero isa lang ang sigurado, hindi alam ng mga pamilya ng mga kaibigan ni Dave na may nagpapaaral sa mga anak nila. Bago nga pumasok ang magkakaibigan sa eskwelahan ay may seryosong sinabi si Dave sa mga ito habang kinausap niya ito sa kwarto. At sa kwarto nga ng mansyon ni Dave ay nagsalita si Dave na paseryoso. Nais kong ipalam sa inyo na napapasalamat ako sa inyo dahil sinamahan niyo ako sa journey ito. Pero may istrikto akong bilin sa inyo na ipinapatupad at yun ay wag na wag niyong ipapaalam ang buong pagkatao. At huwag na huwag niyo itong sasabihin kahit sino man, kahit pamilya niyo pa. At sabi naman ng mga kaibigan ni Dave, huwag kang mag-alala yang master, masusunod po kayo. At natatawa na lang itong si Dave ng malakas, huwag niyo kong tawaging master, magkakaibigan tayo at patay-pantay lang.
Simula na ng pasukan at sabay-sabay ang magkakaibigan pumunta sa eskwelahan. At kahit hindi ito magkaklase sa kanilang mga major subject dahil magkaiba sila ng course, ay magkaklase naman sila sa mga minor subjects nila kagaya ng PE, NSTP at pati na rin psychology at iba pa. At napagkasunduan nga ng mga barkada na hahanap sila ng isang pwesto na kung saan doon sila magtatambay at magpaplano sa eskwela na iyon. Habang naglalakad ang apat ay pinalibutan sila ng 5 lalaki. At ito na nga ang Blue Speed Society. At sinasabi ng mga ito, uy, may mga bagong muka. At ang dudugyot ng mga itsura habang tumawa ito na malakas. At dahil sa sinabi ng mga ito ay napikon si Dance. Ano sabi mo? Sabi naman ni Dave, huwag mo na patulan. At patuloy na naglakad ang apat. Pero sinundan pa rin sila hanggang sa may 2 lalaki ang lumapit sa kanila. At ito ay si Rock at si Mike, ang magkapatid na anak mayaman din at kalaban ng Blue Speed. Binabalaan ko kayo, huwag niyong galawin ang apat na ito kundi kami ang makakaharap nyo. At tumawa na malakas si Kulas. Wow, look guys! Ang 2 bibi na nagpretend na maging superhero sa mga baguhan. At tumawa ito na malakas. At seryoso namang sabi ni Kulas, manda kayo sa amin, sigurado magugustuhan nyo ang regalo namin sa inyo. Habang tumatawa ito na malakas. At doon na nga, napakilala si Rock at Mike sa apat. At sabi nito, pagpasensyahan nyo na ang grupong yon at mag-iingat kayo dun. By the way, ako si Rock at ito ang kapatid kong si Mike. At sa mga pagkakataong yun ay madadagdagan ang mga kaibigan nila Dave sa pagdating ng 2. Ano kaya ang sunod na mangyayari? May rambulan ba magaganap at ano kaya ang magiging reaksyon ni Dave na si Anastasia ay kaklase plan niya sa major subject nila pati na rin sa ibang minor subject? Yan ang ating alamin sa susunod na kabanata. At abangan nyo ang part 5. Kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Maraming salamat sa inyo.